Hello mga basketbossing! Welcome to Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fan. Sinuwerte nga ba si Kai Sotto na hindi siya nakasama sa 2021 NBA Draft? Ito nga ang pinahiwatig ni NBA draft expert Jonathan Givony nang tanungin tungkol sa draft prospects ng 7'4" Pinoy Great Big Hope na si Sotto. Bilang miyembro ng G League Ignite kung saan pinagsama-sama ang ilan sa most promising NBA prospects like Jalen Green, Jonathan Kuminga, Tayshaun Nix at Isaiah Todd, inaasahan ng karamihan na si Sotto ay eligible para sa 2021 NBA Draft sa July 29. Subalit, ipinahayag nga ng kanyang management na East-West Private na next year pa pwede sumali sa draft si Sotto dahil kakagraduate lang niya ng high school nitong April sa The Miami School sa Ohio. Sa NBA rules, makakapasok ka lang sa draft 1 year after mo makatapos sa high school. Kaya nga, lilipad muna itong si Sotto sa Australia upang lalo pang magpalakas sa ilalim ng Adelaide 36ers sa National Basketball League. Bago natin ipagpatuloy ay siguraduhin nang nakasubscribe ka na sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fan. I-like na rin ang video, mag-comment, share at i-on ang notification button para siguradong updated ka sa latest nating content. Taliwas sa pahayag ng management ni Kai na makukuha siya kung eligible na sa 2021 draft. Sinabi ni Givony na malabong mag-pick ang Pinoy Giant dahil nga sa kakulangan ng track record niya para sa mga NBA scouts and front offices. Sinabi nga ni Givony na analyst ng ESPN at founder ng Draft Express na maswerte si Sotto na hindi siya nakasama sa listahan ng prospects for this year. People just haven't seen enough from him right now to get drafted. There's nothing to go off of. Anya sa isang podcast kasama si Liam Santamaria ng Australian NBL. At kahit believe ang draft expert sa size, skill at basketball IQ ni Sotto, tingin niya mahihirapan pa rin makapasok si Kai sa NBA, lalo na ngayon sa pace and space era. Di tulad dati kung saan naghahari ang big men sa liga, hindi na ganun ka-game changer ang height ni Sotto. At sa totoo lang, bibihira na ngayon sa NBA ang mga kasing laki ni Kai na naglalaro ng major minutes para sa team nila. Yung mga higante tulad nila Tacko Fall, Boban Marjanovic, Luke Kornet at Bol Bol ay halos di naglalaro ng regular rotation minutes at sa mga player na 7'2" pataas na naka-line up nitong season ay si Kristaps Porzingis at Moses Brown lamang ang may solid playing time sa kanila. You know, 7'2", they're pretty obsolete. Unless you're a freak athlete or you're an incredible passer, it's just hard to play in the NBA right now. Dagdag pa ni Givony. Kaya nga naniniwala din ng NBA draft expert na magandang desisyon ang pagpunta ni Sotto sa Adelaide 36ers na makakatulong para iangat niya ang kanyang stock sa NBA draft. Sa ngayon, wala pa sa radar ng ESPN, Bleacher Report at Yahoo si Sotto. Samantalang padaus-dus nga ang kanyang ranking sa NBA Draft Room at pang 78 na out of 119 sa latest edition ng kanilang mock draft. Naging instrumental na nga ang Australian NBL sa pagpapatibay ng draft prospects ng ilan sa mga NBA player na ngayon like LaMelo Ball at RJ Hampton at ng 2021 lottery prospect na si Josh Giddey. Pagdating sa NBL, mapapalaban talaga si Kai Sotto. Andyan ang mga tulad nila Cam Oliver, Yannick Wetzell, Jordan Hunter at Nate Jawai na siguradong pahihirapan siya. Sa mismong team na nga lang ng Adelaide, siguradong bugbugan yan sa practice with top big men Daniel Johnson at Isaac Humphries. Mukhang magiging backup si Kai to Johnson at siguro ay maglalaro ng 12 to 15 minutes per game na sa ngayon, tingin natin saktong playing time para maipakita niya yung strengths niya at di naman ma-exploit ang weaknesses at limitations niya.
At ito na nga ang pagkakataon ayon kay Givoni para patunayan ni Soto ang sarili as draft evaluators at makakuha ng mas magandang chance na makuha sa 2022 NBA Draft. Having a full year under his belt in Adelaide, I think that would at least put him on the radar and give him a chance to get drafted. I don't think he'd be a lock to, but I think that he'd be a candidate to be picked. Hindi pa malinaw kung kailan magsisimula ang 2021-22 NBL season. Pero ang malinaw ay bawat Pilipino ay nakaabang na. Nakaabang sa bawat galaw ni Kai Soto. Nakaabang sa posibleng unang homegrown Pinoy na makakalaro sa NBA. Kayo mga basketbossing, tingin nyo ba makakatulong ang paglalaro ni Kai Soto sa NBL? Tingin nyo sinwerte nga lang ba siya na di makasama sa 2021 NBA Draft? Tara't pag-usapan yan sa comment section. Laging tandaan na maging respectful lalo na sa pagko-comment. Di nyo ikagagaling pag nagmura kayo o nanira kayo ng ibang tao. Hanggang sa muli, kita-kita tayo sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fan.